tinawagan ko si Pastor Louie, sabi ko, alam ko sa amin, wala na kaming late, wala sa amin, you know. Yung mga preachers natin, walang mga katuwiran niya pagka kahit na anong oras mo tawagan. You know, walang late or hindi ako handa, Pastor. Yan ang ayaw na ayaw ko marinig eh. Hindi ko handa. Kaya salamat sa Panginoon. Anumang oras natin tawagan yung mga preachers natin ay lagi po silang handa. Amen? Kaya salamat sa Panginoon nung tinawagan ko po siya, sabi niya, sir, at aayusin ko lang dito. Kasi, syempre, maghahanap din siya kung sinong magtitake sa kanyang pulpit habang wala siya. Okay, but I praise God that is with us tonight. At ako'y naniniwala, tayo po'y pagpapalain sa gabing ito. Alright, you ready? Amen. Pastor Louie, please come and preach the word. Amen, amen. Thank you so much. Salamat po, Pastor. Magandang hapon po sa inyo pong lahat. Amen. What a blessing to be here. Amen. At alam nyo, sometimes sana po ay yan ang makita ng bawat member ng ating simbahan na meron tayong ganitong simbahan. Thank you po. Amen. Ulitin ko po, parang hindi nyo yata nakuha yun. At kahit yan lang makuha po ninyo, ayos na. At yun yung sinasabi ko po mga kapatid na sometimes hindi na-appreciate ng mga members na what's happening in our place right now. Amen? At kaya sabi ko nga po mga kapatid, magpasalamat tayo na meron tayong ganitong klaseng simbahan. Kaya i-treasure nyo po ang pagkakataon na meron po tayo dito sa simbahan natin. At salamat na inalaw ng Panginoon na kayo po particularly mga nandito na maging part ng ating simbahan. At huwag niyo pong liliitin, don't take lightly. At singit-singitan ko ng konti English para ma-encourage natin itong Amerikano natin. At don't take lightly what we have right now in our church. Amen? At sabi ko nga po sa inyo, it's really a great blessing na meron tayong ganitong klaseng simbahan. At simbahan na masaya. Amen? Simbahan na ang focus ay ang Panginoon at simbahan na ang focus ay pamilya. At kaya napaganda na kasama natin ang ating pamilya sa gawain ng ating Panginoon. So ako'y magsasalita po sa inyo at alam ko maraming beses na tayo nakakapanginig all about family, but ako po'y magsasalita po sa inyo all about family ngayon pong oras po na ito. And thank you so much sa mga bisita. Thank you for coming and thank you for being with us tonight. And I thank the Lord once again for the opportunity na ako po ay makapag-share sa inyo at salamat po Pastor sa pagkakataon na makatayo sa pulpitong ito na isang pagpapala at blessing na maging bahagi at I am excited to see you. Amen? At alam niyo po, you're always in my prayer po sa aming prayer po. This morning ay meron kaming 32 na bisita at meron akong binaptize na 6. At salamat po sa Panginoon at tuloy-tuloy yung ministry. At nasa over 300 kami at sabi ko, i-reach out natin ang 400. At yun yung goal po namin sa church and of course, even sa mission. And I thank the Lord at dalawa po yung iniwan ko po kanina. Isa po doon sa mission sa Victoria at isa po doon sa main church doon po sa Lapugan. At salamat po sa Panginoon na dahan-dahan natitrain yung mga young people and yung mga men ng church. At salamat po yung pribilehyo na magsama-sama tayo sa gawain. Habang kayo po ay nakatayo, please open our Bibles to Psalms 127. Psalms 127, a very familiar passage from the Word of God. So I'm going to preach this afternoon, building a godly family. Building a godly family. We see here in Psalms 127, I hope you were there, amen? The Bible says, except the Lord build the house, they labor in vain, they that build it. Amen? Except the Lord keep the city, the watchman walk it, but in vain. It is vain for you to rise up early, to sit up late, to eat the bread of sorrow, for so he giveth his beloved sleep. Verse 3, Lo, children are an heritage of the Lord, and the fruit of the womb is His reward. Let's go to the word of prayer. Our gracious and loving Father, once again, we thank you so much for this wonderful day. It's Sunday, and it's your day, O Lord.
And we thank you for the privilege that we can gather together to glorify Thy name. Salamat po sa natapos po namin mga service kanina pong umaga. At yun din po dito sa church. Panginoon, salamat po sa mga anak ninyo, sa kanilang katapatan, sa kanilang pagmamahal sa inyo. Please continue to bless them, O Lord, and help every families this afternoon na patuloy na ma-remind sa mga salita ninyo, and help me and make me a blessing for this afternoon. If there are any wicked ways na makita niyo po sa akin, Panginoon, please forgive me and allow the Holy Spirit of God to work in me and flow through me and to be a blessing to your people. And thank you once again for the privilege, O God, na magamit po sa inyo pong dakilang gawain. Kung meron po ditong hindi ligtas sa mga bisita namin, please save them and give us a good internet connection upang nang sa gayon, yung mga nasa virtual ay maabot po sila ng inyo pong mga salita. We praise you and we love you for giving you back all the honor and glory. For in Jesus' name I pray. Amen. Amen. Thank you so much. Please be seated in the presence of our God. And salamat po sa Panginoon. A privilege na maging kabahagi sa gawain ng Diyos, and salamat sa natapos na revival doon po sa Baguio. And since Monday, I have been with Brother Blake and Brother Spencer right there. At kaya sabi ko, alam mahirap nito kung ilang araw ko na nag-i-English yung magbalik sa Tagalog. Nakakatawa po yun. Thank you, Sir Roy. Anyways, at salamat po sa Panginoon. Alam nyo, it's really a great blessing na tayo po ay nasa ministry. Amen? And I enjoy with Brother Spencer and Brother Blake kung saan kami napunta. At salamat din kay Pastor Lope na kasama ko din po sa ilang panahon. At sa panahon na naubusan ako na English, sabi ko, Lop, ikaw naman, nananahimik. Sabi ko, nananahimik ka dyan. Anyways, kaya lagi kami nag-uusap, kaya sabi ni Brother Blake nung nag-preach siya doon, alam nyo, itong dalawang ito, sabi niya, they are crazy. Kasi lagi kaming nag-aasaran at least masaya, amen? And it's really a blessing to be in the ministry, amen? At sabi ko, I never imagine na ako po ay magiging bahagi sa gawain ng Diyos at gagamitin ng Panginoon sa ministry. At kaya nga sabi ko, napakahalaga talaga na ma-build ang bawat kabataan sa gawain ng ating Panginoon. Now we see here, brethren, in Psalms 127, I hope you're ready now, amen? Dito po sa Psalms 127, so we see here, brethren, yung napakaliwanag na salita ng Diyos, ang sabi po ng Bible, except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Unless the Lord build the house, they labor in vain, they that build it. Kaya napakahalaga talaga na makiusap talaga tayo sa Panginoon na ang Panginoon ang mag-build ng ating pong family. Amen? Now, don't you know that family is very important? It is God who established the family. Amen? There are three institutions that God established: the government, the church, and the family. And we need to thank God that in our church, brethren, ang focus is, of course, we know na ang focus, this is a God-centered church. But also, we need to understand and we need to be thankful to God, to the programs of our church, and our church is a family-centered church. Amen? A family-centered church is because, brethren, kapag nag-focus po sapagat, we need to understand that all of us is a member of the family. Lahat po tayo, ang isang bata ay isang membro ng pamilya. Ang tatay ay membro ng pamilya. Ang nanay ay membro ng pamilya. Kaya nga salamat po sa Panginoon na meron po tayong simbahan na nakafocus sa family. Now let me give you the definition of the word family in order for us na patuloy nating ma-remind at mahalagang maunawaan po natin. Now when we say family, is the basic unit in society. Traditionally consisting the father, the mother, and the children. Amen? Ulitin ko po, family is the basic unit in society. It is the smallest unit of society, consisting of the father, the mother, and the children. Kaya sabi ko nga sa inyo, bawat isa po sa atin ay meron po tayong pamilya. Kaya ngayon, bakit po mayroon po tayong problema sapagkat mayroon po tayong problema sa family? Kaya nga sinasabi ng ating pastor, if we can deal the problem in the family, brother, and now, magkakaroon po tayo ng maayos na mga tao, magkakaroon po tayo ng mga mamamayan na maayos sa biyaya at tulong ng ating Panginoon. Kaya nga napakahalaga na malaman natin yon. But the problem for today is
In our times, kung titignan natin, babae at babae, tapos mag-aalaga ng pusa, and they call it family. No, 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 no. Hindi po. Amen? Lalaki at lalaki mag-aalaga ng aso, and after that, sasabihin nilang, this is our family. That's the saddest thing, mga kapatid. Or yung lalaki mag-aalaga ng ahas. At sasabihin nilang, family. Mga kapatid, napakahalaga. We need to go back to the book of Genesis na makita doon, mga kapatid, yung foundation ng family. Thank God na dito po sa ating church, mga kapatid, na tinuturuan po tayo ng tamang pamilya. Wala pong perfect family, but we need to understand there should be and there must be a godly family. At yan po dapat ang patuloy nating ipaglalaban. Fathers, we need to fight for it na magkaroon po tayo ng godly family. Yung ating pong mga pamilya ay hindi po perfectong family, but I do believe there must be and there should be a godly family sa biyaya at tulong ng ating Panginoon. And we need to be thankful to God that our church is helping us to build a godly family. Yan po yan, mga kapatid. Kaya ngayon, sasabihin na we can say, tayo pong mga fathers, we need to be thankful to God na tayo po ay tinulungan, tinuruan, at magkaroon po tayo maka-establish tayo ng godly family by the grace of God. Kaya no, yung patuloy nating ipinaglalaban. Amen? Godly families are the bedrock of any spiritual community. And having godly children is a blessing. Amen? Ulitin ko po, godly families are the bedrock of any spiritual community, and having godly children is a blessing that many parents long for. Alam niyo, mga kapatid, mahalaga na maunawaan po natin, a godly children is a blessing na yan ang pinapangarap ng napakarami pong mga tao. Kaya nga, mga kapatid, yan ang hindi nakikita ng mga maraming mga tao, mga kapatid, yung patuloy na pangangaral ng salita ng Diyos na dapat mabuild ang bawat family. And sometimes, negative tayo sa mga pangangaral ng salita ng Diyos. Only last time, sabi ko, pambihira itong mga kabataang ito. Ilan sa mga kabataan ng mga nakalipas ang nag-walk out, nagalit sa akin sapagkat ikinokorek ko sila. And sometimes I told them, sabi ko, ang nakikita nyo lamang yung galit ko, ang nakikita nyo lamang yung aking pagkukorek sa inyo, pero hindi nyo alam yung panalangin ko na kayo natutulog na. But I'm praying for you na kayo po'y umayos at magkaroon kayo ng tamang direksyon. Sometimes, sawan-sawa na tayo sa mga pangaral kayong mga young people. Pero sabi ko sa kanila, you should know my heart first before you'll get angry with me. Hindi nila alam yung puso ng pastor. By the way, yan po, sabi ko nga, nadudun ako sa ganyang sitwasyon, mga kapatid, na nakikipaglaban ako para sa mga young people. Na yan din nakikita na maaring yung even their parents ay hindi po concerned. Pero sabi ko, bilang itinalaga ng Panginoon sa lugar na ito, I need to fight for these young people. Kaya sinabi ko sa kanila, kung pumunta kayo dito, kayong mga young people na mga kalalakihan, kung pumunta ka lamang dito at maghanap ka lamang ng biktima mo, nakakamali ka, susuntukin kita, sabi ko sa kanila. Sabi ko, seryoso ako dito. I'm going to hit you, sasabi ko sa kanila. Englishin ko pa. Amen? Sabi ko, kung pumunta kayo dito para maghanap kayo ng liligawan ninyo, sabi ko, susuntukin ko kayo. Kaya nga nandito itong mga young lady, kaya kayo namang mga young lady, sabi ko, wag naman kayo magpapakyut. At kung pumunta ka lang dito para magpakyut kayo, nagkamali kayo ng pinuntahan. You should know your purpose of coming to church. Amen? And I thank the Lord. Sabi ko, nakikita ko napakaraming mga young people. Nung last Sunday, nag-fellowship kami, nasa 120 na young people. Sabi ko, pambihira. And in fact, naghalit na ko yung kapitbahay namin. Doon na kami sa pag-aari ng church na property. Binato pa kami. But anyway, sabi ko, sige lang. Kaya sabi ko, itong taong ito, yung suspect pa namin ay police. Pero maganda po yung 911. Itinawag ko siya sa 911. And then, nag-report din siya sa police station. At least,
Eh kasi yung isang young people takot kasing mag-witness eh. But anyway, sabi ko, okay lang. At least nag-report siya sa police station na sabi ko, at least alam niya din na hindi tama yung kanyang ginagawa. Sabi ko, kung makausap ko lang to, sabi ko, i-require ko lang to na mag-attend ng service para makita mo anong meron dito sa church. And sometimes they against us. It's because they don't know what's happening in our church. Ang akala lamang nila, mga kapatid, ay pupunta ka lamang sa simbahan. After that, ganun-ganon lang. After that, uwi. Kaya nga, mga kapatid, dapat malaman na seryoso tayo sa ginagawa natin. Sabi ko sa mga young people, seryoso ako sa ginagawa ko. Just imagine, sinusundo namin kayo, ihahatid namin kayo in order for you to learn. In order for you to learn. Kaya nga, sabi ko sa inyo, sabi ko sa kanila, mga kapatid, mahalaga na maunawaan nila to. Now, napakahalaga po, the big question for this afternoon is, napakarami po, mga kapatid, ng katanungan how to produce a godly family. Yan ang katanungan, lahat po tayo, we want godly family, but the question is, how to produce a godly family. Papaano po tayo? By the way, mga kapatid, wala pong eskwelahan sa ating lugar na mag-i-enroll ka para magkaroon ka ng maayos na pamilya. Are you listening? Kung meron lang siguro, mag-uunahan po tayo. Pero di ba salamat po sa Panginoon? Hindi mo na kinakailangan pumunta pa sa college. Just come into a local Bible-believing Baptist church and you will learn how. Just be faithful to this church. Always come early. Get excited with the service. And I do believe you will know how to handle a family problems. Members of this church, just be faithful in this church. And I do believe you will learn by the grace of God through the preaching of the Word of God. Kaya nga salamat po, we need to be thankful to God that we have the men of God na hindi po nagsasawa, na tumitigil, na mangaral, and keep on preaching and preaching and preaching the Word of God. Even though sometimes, mayroon tayong hindi magandang attitudes toward the preaching of the Word of God, toward the men of God, and toward the ministry. Kaya mahalaga po, mga kapatid, sometimes, alam nyo, marirealize lang natin, mga kapatid, yung kahalagahan ng church pag nagkaroon ka ng problema. Alam nyo, marami pong mga magagaling. Pero mga kapatid, sabi ko nga, even our highest education of this world ay hindi po kayang baguhin yung buhay ng tao. By the way, alam nyo, there's a lot of issues concerning families. Parenting, discipline is not easy. It's a lot of challenges, mga kapatid. Naunawaan niyo po ba, mga kapatid? Ulitin ko po, as far as parenting is concerned, as far as discipline is concerned, it is not easy. There's a lot of challenges. Pero niyo po ba, salamat na lamang sa Panginoon na meron po tayong simbahan na katulong natin. Amen? Salamat na lang, mayroon po tayo sa na katulong. By the way, honestly ho, hindi po ako nahirapan na mag-build ng godly family by the grace of God. Hindi sa sinasabi ko ako po ay pastor. In fact, wala pa naman po ako sa pagpapastor ng mga panahon, pero salamat, nag-start ako sa simbahan na maayos. Babalikan ko po yan mamaya-maya. I believe, mga kapatid, lahat po tayo ay dumaranas ng iba't ibang sitwasyon. Kaya salamat po sa Diyos, salamat sa ating pastor, salamat sa church sa pagbibuild at patuloy na pinupush that we need to build a godly family. Kaya mga tatlong bagay lamang po at magkakape na po tayo. Amen? tatlong bagay lang mahalaga to, and then magkape na tayo kasi alam ko yeah! Amen. Wala na pong bago sa sasabihin ko. Lahat naman ho yun nasa Bible eh. Kaya kasi pag nagsabi pa ako sa inyo ng bago, ay wala po yun sa Bible. Alright? Number 1. Amen. Kaya nga mga kapatid, ito po yung mga gabay
sa pagtatayo ng makadiyos na tahanan or pamilya. Amen? Ready na po kayo? Huwag na kayo matutulog para mabilis tayo, mga kapatid. Alam niyo po, naintindihan ko na dito po ay malamig, pero huwag na kayo matutulog. Amen? Alagi ko sinasabi yan po minsan, kasi alam niyo ho, sometimes ito nakikita ko, makinig po kayo maigi. Sometimes nandito ka na ng Sunday morning, Sunday afternoon, midweek service, we are get used of the preaching of the Word of God. We are get used of the preaching of the Word of God. Kaya sabi ko nga po sa inyo, mga kapatid, napakahalaga lagi tayong excited sa salita ng Diyos. Number 1, amen? Ready na kayo? Para magkape tayo kagad. Godly families begin with godly marriages. Godly families begin with godly marriages. Amen? Amen. Kaya nga salamat po sa imagine po ninyo, meron po tayong programa sa simbahan natin. Kaya sabi ko nga sa inyo, walang bago sa sasabihin ko. Sinum up ko lamang, mga kapatid. Kaya nga po, ito po yung napakahalaga na maunawaan na godly families begin with godly marriage. Kaya nga magsisimula po yan sa maayos na pag-aasawa. Kaya nga dito po sa ating simbahan, meron po tayong standard na bago kang mag-asawa, meron pong tamang pamamaraan ng panliligaw. You need to establish yourself first. Greatness is in the preparation, brethren, and not in the performance. Kung meron man po ngayon na masasabi natin maayos nag-build at hindi na sila mahirapan at hindi na nagaano nakipagbuno, as far as building a godly family is concerned, nagsimula yan sa maayos na panliligaw, maayos na pag-aasawa. Amen? Kaya nga lagi nating sinasabi, huwag kung ikaw ay lalaki, bago kang mag-asawa, ihanda mo ng maigi yung sarili mo. There must be a physical preparation, a material preparation or financial preparation, and most of all, spiritual preparation. Oh, maaring handang-handa ka na physically, gustong-gusto mo na talaga. Pero imaginin mo, mga kapatid, sapagkat matindi ang laban dyan. Totoo po yan. Kaya nga mahalaga yung tinatawag na spiritual preparation. By the way, like ko pong sinasabi, if the money is the only answer in building a good family, I believe marami na sanang family ngayon ang maayos. Why is that? It's because they have a lot of money. But brethren, nakakalungkot, it's sad to say, na maraming pera, pero wala silang maayos na pamilya. Brethren, we need to understand, and the great treasure is our family. Ang pinakamahalagang kayamanan ay yung ating pong pamilya, pamilya na masaya at pamilya na nagsasama-sama sa biyaya at tulong ng Panginoon at ginagamit sa ministry. Ulitin ko po, if the money only is the answer to have a good family, marami na sanang maayos na pamilya. But the saddest thing, makita ho natin sa ating lipunan, mga kapatid, matinding problema po natin yan. Pero di ba magpasalamat po tayo? We need to be thankful to God that in our church, yan ang patuloy sinisigaw sa atin. Napakahalaga po niyan. Kaya ako po, sabi ko, nagpapasalamat po sa Panginoon. Nung ako po ay manliligaw o magpapaalam, at least, sabi ko, salamat sa Panginoon, in-inform ko yung ating pastor na siya yung tumatayong tatay ko. Sabi ko nga po, kung aking babalikan, ito po, hindi ko pa po nabanggit ito pastor. Alam niyo, nung ako po'y magpaalam, honestly po, 9 times. Napabalik-balik pa ako doon sa office pero hindi natutuloy. Totoo po yan. Many times, nalumuhod na ako, nanalangin ako, tapos pupunta ako doon sa office.
Pagtuktok ka na, baka busy si pastor, balik na naman. Balik na naman. Hindi, totoo po yan. Sapagkat, sabi ko, ako na ba talaga ay nakahanda na? Pero sabi ko, kung titignan ko naman sa biyaya ng Panginoon, kumusta yung area ko? Lumalago naman po yung area. Kasi noon unang panahon po namin, ito po, challenge to sa mga mag-aasawa kung full-time kayo. Nung time po namin, at least, meron kang 50 na miyembro sa area. Bago kang mag-asawa. Namula talaga sa scratch yan, mula sa scratch talaga yan. Mula sa scratch yan, hindi yung sinalo mo, hindi yung iniwanan nung umalis. Hindi yung panahon pa ng hapon yung mga miyembro. Yeah? Are you listening? Amen? Ako'y natutuwa ho sa mga panahon pa ng hapon ng mga miyembro. I thank the Lord for that. They are faithful. But, kung ikaw naman ay leader sa area, dagdagan mo naman. Maigi nga, meron ka ng katulong, meron ka ng puhunan. Dagdagan mo naman. Dagdagan mo naman. Amen? Kaya nga sabi ko, as far as area is concerned, sabi ko, okay naman. Salamat sa Panginoon. Pero, kaya nga sabi ko, mga kapatid, yun yung aking nakikita sa aking buhay bilang isang area leader. Kaya alam nyo, hagandahan po sa amin, hindi nawawala yung ang terminology, fight, patay kung patay. Makaranas ka man ng suspension, saan ka man dalhin, igi pa rin, magkaroon ka ng maayos na spirit. Amen? Kaya alam nyo, sabi ko nga po, by the grace of God. At pagdating sa pag-aasawa, sa panliligaw, hindi pa ako nahirapan. Nung sabi ko kay pastor, at 9 times, Wednesday po yun, pastor. Wednesday. After ng balikatan, successful yung area, successful yung grupo by the grace of God. Panghuli na, sabi ko, ito na. Alam niyo, nung pinapasok ko ni pastor doon sa office, sabi ko, pastor, pwede na po ba akong mag-asawa? Sabi ni pastor agad, hindi pala, sabi ko, pastor, meron akong sasabihin na pang-personal ko. Dalawa po kami sa office. Sabi niya, ano yun? Sabi niya sa akin, pwede na po ba akong manligaw? Sabi niya, sige, sabi niya sa akin agad. Alam niyo po, sa sobrang nervous ko pa, mga kapatid, ilang taon ka na? Yan ang tanong ni Pastor Sack. Sabi ko, 26 po, Pastor. Yung pala, magti-25 pa lang ako sa sobrang nervous ko. Anyways, sabi niya, sige. Binigyan na po ako ni Pastor ng instruction, binigyan ako ng go signal, na ako po ay manliligaw. At never po, mga kapatid, na ako'y nanligaw na hindi nagpaalam. May mga ilan na nagpaparamdam-ramdam noon, pero mga kapatid. Kaya sabi ko nga po, salamat po sa Panginoon. And then, nagsabi ako kay Pastor, at sige, sino naman? Sabi niya, so sinabi ko si Sister Tess po, sabi niya, pinag-pray mo na po ba yan? Sabi niya sa akin, opo sir, sabi ko. Sabi niya, sige, alam niyo po, hindi pa ako umaalis kasi kung babalikan ko yung napakaraming beses na times na babalik-balik, sabi ko, ganun lang pala kabilis yun. Nauna niyo? Kaya sabi ko, ang bilis. Naalala ko tuloy yung nagpapawit eh. 2 to 40 at the 14 of June. Sabi niya, ang bilis. Anyways, now, sabi ko, salamat sa akin. Nagsabi ako kay Pastor, sabi na binigyan ako ng instruction. Sabi ko, alam niyo po ba mga kapatid, kung meron kang gabay-gabay ng men of God, hindi ka sasablay. Kung meron kang gabay-gabay, sabi niya, sige, kausapin mo yung mga magulang. And I thank the Lord, nandito po yung family ni Sister Tess. Honestly po, ako'y walang naging problema. Kung yung iba po problema nila, mga in-laws po nila, I can say, in this pulpit right here, ako po ay hindi nagkaroon ng problema sa aking mga in-laws. And I hope and pray na ako din hindi din naging problema po sa kanila. Kaya nga, that's the blessing, mga kapatid. Kaya nga sabi ko nga po, kung ano yung nakita ko dito sa simbahan natin, nung nag-start ako ng family, mga kapatid, salamat po sa Panginoon. Kaya nga, ulitin ko po, hindi perfectong family, but I can say, it is a godly family.
Amen? At alam niyo po ba, yun po lahat. Kaya nga, godly families begin with godly marriages. So merong tamang pamamaraan ng panliligaw. Kaya nga, kung kita mo naman yung sarili mo, mga kapatid, alam mo naman, kaya kinakailang i-build mo talaga yung spiritual na buhay mo. Especially sa kaming mga full-time, siyempre hindi man po kami nagtatrabaho na hagaya ng iba. Pero ako'y nagpapasalamat po sa Panginoon. Ito po, I can say, nung ako po ikinasal, nung i-present kami ni Pastor, by the way, ako po yung pinakaunang ikinasal, nasa Guinness World Record po yon na kami po yung unang ikinasal na parehas full-time. At sa biyaya ng Panginoon, nung present kami ni Pastor, yung mga members ay lumalapit, ano pa yung kailangan? At nag-aabot sila ng cash sa akin. At yun yung inipon namin. At yun yung pinangkasal namin. Salamat sa Panginoon. Kaya nga, lahat ay provided ng Panginoon. Through the church. Amen? Kaya nga po, ako'y nagpapasalamat. Kaya sabi ko nga po, by the grace of God, kaya yun yung aming panalangin. Kaya Sister Tess noon, ayaw niya po sa akin. Totoo po yan. Pero salamat din sa mga nag-encourage na. Kaya alam niyo po ba, ito po, alam niyo ito po yun. Mahalaga din ho yung mga taong nakapalibot sa'yo na kilala ka. Kumbaga, ang tawag po doon ay mga boso. Mga boso, Board of Senior Officers. Kala nyo mga kapatid, kaya siguro hindi nakuha ni Sir Al kanina eh. Alam niyo po, napakahalaga din ho yung mga nakapalibot sa'yo, nakilala ka, na pag tinanong ka, kumusta si ganito? Alam mo, wala akong masabi sa taong yan, he's a good man, siya ay ganito. Ako na po ipapasalamat sa Panginoon. Kaya nga po, napakahalaga yung mag-build na maayos sa testimony. Amen? Kaya nga alam niyo ho, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon sa pagkakataong iyan. Kaya't yun po, ako'y nagpapasalamat sa Diyos. Kaya mapalad tayo ngayong, mapalad kayong mga kabataan na meron na po kayong susundan. Meron na kayong pattern. And the saddest thing is, gusto mo pang lumayo at gawin yung sarili mong sistema. Kaya sabi ko nga po, salamat sa Panginoon, nung nag-build ako ng family ko by the grace of God, ito po yung aking pattern. Kaya nga mga kapatid, yung aming panalangin, godly families begin with godly marriages. Amen? Di na tayo mahirapan, hindi ka na mangangapa, susundin mo na lamang. Kaya dito po sa simbahan, salamat po, kaya nga po, tayo pong mga nauna, we need to set a good example na yan ang magandang gayahin ng mga susunod generation. Amen? Kaya nga magandang patotoo ng bawat pamilya, mga kapatid. Kaya nga magsisimula po yan sa godly marriages. Kaya establish natin yung ating sarili sa biyaya tulong ng Panginoon. Magpatuloy tayo. Kaya nandiyan na. By the way, noong nakalipas, alam niyo ho, yan po yung burden ko po sa simbahan po namin. Sapagkat sabi ko, nag-establish pa lamang po kami. At may mga ilan po na may mga trabaho na po sila. Pero alam ko, wala silang makita doon sa simbahan na maaring kaedad pa nila sapagkat marami ang mga maliliit, young men, mga young ladies pa. Ngayon naintindihan ko po mga kapatid na wala pa silang makita. Pero alam niyo ho, nung nalaman ko, in fact, dinala nila sa simbahan po yung kanilang mga girlfriends. Pero nung nalaman ko sa kanila, sabi ko, anong plano mo? Alam niyo, minsan yan ang ayaw na ayaw sa atin pag tinanong tayo ng plano. Kaya sabi ko, what is your plan, man? Ano ang plano mo? Ready ka na ba talaga na mag-asawa? Sabi sa akin, Pastor, hindi pa. Sabi ko, anong gagawin mo dyan? Magtitinginan na lang ba kayo? Ngayon, ganito, bigyan kita ng payo bilang pastor mo. Ngayon, kung tatanggapin mo yung payo mo, tutulungan kita. Ngayon, hindi ka pa naman mag-aasawa, sabi ko sa kanya, is establish muna yung sarili mo,
Tanong, kaya mo bang hiwalayan muna yung girlfriend mo? Yan ang sabi ko. Ngayon, you need to abide by the rules ng simbahan natin. Naintindihan ko sapagkat maaaring hindi mo pa naabot ng kaisipan mo yun. Ngayon, bibigyan kita ngayon ng tamang laban. Ngayon, establish mo yung sarili mo. At ngayon, maghiwalay muna kayo. Hindi maghiwalay na magkaaway kayo, but kinakailangang establish mo muna yung sarili mo at ganun din siya, hayaan mo kakausapin ko din siya. At kung kayo talaga ay para sa isa't isa sa paglipas ng 20 taon. Ako mismo magkakasal sa inyo. Pero kinakailangan sumunod ka sa batas. Sabi ko, may lisensya na ako. Pero sabi ko, mahalaga na maintindihan mo ito. Sapagkat kung hindi mo, alam mo, mahirap ako mamumuhay ka sa kasalanan. Alam mo, ang objective, bakit ito naniniwala sa long engagement? Upang hindi ka mamuhay sa kasalanan. Sometimes, sasabihin mo lang, bawal manligaw. Bakit? Sabi ko nga, pagkatapos kang sagutin, anong gagawin? Magtitinginan lang kayo? Gagawin ninyo ang isang bagay na hindi ka aya-aya sa harapan ng Diyos. Malulugmok ka sa kasalanan. At yan ang bagay na, ngayon mga kapatid, kung iaalaw natin yun sa simbahan, parehas lang tayo ng mga pinanggalingan natin. Kaya nga sana kayong mga young men, young ladies, kinakailangang maunawaan ninyo ang purpose, bakit po tayo, ito yung pamantayan natin, ipinapaliwanag yan ng pastor natin. Amen? Kaya nga establish yourself first and after that. Kapag handa ka na, sabihin mo kay pastor, sabihin mo yung mga magulang mo, after 3 months, kakain tayo ng taba. Kasalan na. Amen? By the way, alam niyo ba, sasabihin niyo po sa akin, alam mo, maganda kasi na makilala mo muna eh. Maniwala ko sa inyo. Maaring ganyan mo yan kilala. Ang bait-bait niyan. Pero pag magkasama na kayong dalawa, doon mo lang makikita yan. Kaya nga mga kapatid, at least, biyaya ng Panginoon, at least kung meron mang ilan pang nakatago pagka nandito na sa simbahan, at least alam mong faithful yan sa Panginoon, masunurin yan sa kanyang mga magulang, masunurin yan sa pastor, hindi ka mahihirapan. Amen? Kaya mga kapatid, salamat po sa hindi ko sinasabing yung mga nakapag-asawa dito, wala na silang problema. Meron pa rin po yun, pero minimal na lamang ho yung problema. Maliban lamang kung magbago. Babalik sa point number 3 po yun. Number 2 na tayo. Amen? Godly families begin with godly marriages. Number 2, raising a godly children is a parent's mandate and responsibility. Kaya mga kapatid, mahalaga na maintindihan po natin, in building a godly family, yung mag-raise ng makadiyos na mga anak at godly family, yan po ay mandated ng Diyos at yan ay responsibilidad ng mga magulang. Kaya nga mga kapatid, salamat po sa Panginoon na meron po tayong gabay-gabay na salita ng Diyos. We see here in Genesis chapter number 1, and God said, ang sabi po ng Biblia, be fruitful and multiply and replenish the earth. Pero mga kapatid, ano po yung i-multiply po natin? Sometimes, naalala ko po, minsan nakipagkwentuhan ako, hindi ba, pastor, sabi ng Biblia, be fruitful and multiply. Kaya multiply kami ng multiply. Sabi ko, tama yan, pero wrong context ka kung multiply ka ng multiply. Sino ang itinilaga ng Diyos at sino ang binigyan ng authority ng Diyos to multiply? Yung mag-asawa lang. Kaya kung hindi kayo mag-asawa, wala kang karapatan, wala kang kay na mag-multiply. Kaya mga kapatid, ano yung multiply natin? Kung ano yung itinalaga at in-establish ng Diyos. Kaya nga, magpuproduce po tayo ng pamilya na ayon sa image ng Diyos. Are you listening, amen? Kaya akala lang natin, produce lang tayo ng produce. Magpuproduce po tayo ng
ayon sa image ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, mahalaga na maunawaan natin to. And that's why training is very important in the home. Marami na tayong narinig dyan. Ano pong sabi po ng Biblia? Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. And ye, fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. That's the very thing na dapat gagawin ng mga tatay. Kaya nga tuturuan natin sila na mamahalin nila ang Panginoon. Bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Kaya nga po, yun po yung responsibility. Sometimes tayo pong mga fathers, nakakaligtaan na po natin yung ating tungkulin. Mga kapatid, by the way, hindi lamang po natin tungkulin na pakainin, papag-aralin, kundi turuan sila dapat ng mga bagay na patungkol sa Diyos. We need to lead them to the Lord. By the way, alam niyo po ba, yan yung patuloy na pinagsusumikapan po ng mga tao. Tayo pong mga magulang, ang ating responsible sa ating pong mga anak ay hindi lamang ulitin ko pag-aralin, pakainin, but mga kapatid, mahalaga po na madala natin sila doon sa disenyo ng Diyos. Amen? And sometimes, ito po yun. Sinasabi ko po sa church namin, ako po, kung hindi man kayo mga full-time, ako po ay walang against sa pagpapaaral ninyo sa inyo pong mga anak at sila'y makapagtapos sa kolehiyo. Pero, aanhin mo ang mga diplomang yan, aanhin mo ang mga bagay na yan kung sila po ay malayo sa Panginoon. Sabi ko, walang kwenta lahat ng mga bagay na yan sa harapan ng Diyos. Kung kayo po ay Kristiyano at nakakalungkot na very proud kayo na magkaroon kayo ng mga professional na mga anak, pero sila po ay walang ginagawa para sa gawain ng Diyos. Mahalaga na maunawaan nila, mga kapatid, maunawaan natin. Kaya nga magpasalamat po tayo. Kaya nga sinasabi natin, hindi po hadlang ang simbahan sa anumang bagay na gusto natin. Bagkos, ang simbahan ay tulong natin na yan po ay makakatulong sa mga bagay na gusto ng Panginoon sa buhay po natin. Makakausap ka, a lot of parents today, they are too proud na ang kanilang mga anak ay professional. And the saddest thing, even yung mga anak ng pastor, they are professional. Sa labas, may secular education, but wala silang ginagawa sa ministry. That's the saddest thing. Amen? Kaya nga mga kapatid, ako'y proud ng aking mga anak ay kasama ko sila sa gawain ng Diyos. I thank the Lord. Sabi ko, ito na yung buhay natin. Ang tatay ninyo ay nagsuko ng buhay sa Panginoon. You have no choice. You should be in the ministry. Pwede lang sanang magpastor yung mga anak ko, pagpapastorin ko po sila. But, anyways, yan lamang po talaga. Anyways, ganyan talaga. Huwag tayo mawalan ng pag-asa. Baka makapag-asawa din sila na magpapastor. And I thank the Lord. Ako'y nagpapasalamat. Sabi ko, when I started the ministry, lahat yan, ginagawa ko po. Ang hindi ko lang pong magawa yung nagtutugtog ako sa kumakanta po ako, hindi ko pong magawa yon. Pero salamat po sa paglipas po ng panahon. I thank the Lord sa aking mga anak. She's been a great blessing in the ministry. Hindi pa po tapos, pero nakikita ko po na mahal nila ang ministry. Sabi ko sa kanila, mawala man ako anak, mananatili kayo sa ministry. Sapagkat alam ko, dadating yung panahon, kukunin ako ng Panginoon. Di natin alam. Pero sabi ko, ito na yung buhay natin. Dito kayo lumaki. At salamat, anuman pong pinapagawa ko sa ministry. Ngayon po, tuloy-tuloy na nag-e-area po sila, nararanasan nila yung kagalakan na nagsosoul winning. At nagmamadali sila na magsundo. And after that, pagdating nila sa simbahan, aayusin nila yung mga dapat nilang gawin. At masaya sila na nag-i-involve sa ministry. At ano mang pwede kong ipagawa sa kanila, maliban sa pag-preach, gagawin nila. At salamat po sa Panginoon. Amen? May mga pagkakataon na
may mga challenges, but then, sabi ko, ito na yung tatay ninyo. Ito na yung buhay natin. At sinasabi ko sa kanila, lahat ng kinakain natin, lahat ng ini-enjoy natin, lahat yan ay nanggaling sa gawain ng Panginoon. Kaya nga pagbutihin natin yung ating paglilingkod. Ano man, sabi ko, lahat yan, blessing, lahat yan blessing. At dyan nabuhay ang inyong tatay sa ministry. Yan na yung buhay natin, mga anak. Sabi ko sa kanila, nakita nyo ba? Ano mang ini-enjoy nyo ngayon, yan ay galing sa ministry. Kaya nga, sipagan nyo. Pagbutihin ninyo, magpasalamat kayo sa Panginoon. Yan na yung buhay natin. Kaya sabi ko, matuto kayo sa ministry, mahalin ninyo ang gawain ng Panginoon. Magkaroon kayo ng burden sa gawain ng Diyos. Situate na pag kumanta kayo, ayusin nyo yung puso ninyo. Sapagat marami pong mga tao magaling yung boses nila pero wala silang puso. Pero situate, sabi ko sa kanila, pag kumanta kayo, situate na nasa puso ninyo yung kanta na intindihan nyo. Sapagat marami pong magagaling kumanta at pinapalakpakan ng iba pero sintonado yung puso. Maaari we got it, the right tune, but sometimes simple lang yung ating tono sa Panginoon. Amen? So mga kapatid, raising a godly children is a parent's mandate and responsibility. Inilagay ko sa aking isipan, my first disciple is my family. My first disciple is my family. At alam niyo po mga kapatid, discipleship is about living in obedience to God's will and purpose. Ulitin ko po. Discipleship is about living in obedience to God's will and purpose. Alam niyo po mga kapatid, dito minsan yun, diyan po tayo nahihirapan. Pero ang kagandahan po nito mga kapatid, kung naturuan natin yung ating mga anak na sumunod sa magulang, hindi na sila mahihirapan na sumunod sa ministry. Hindi na sila mahihirapang sumunod sa ministry at anuman ang sabihin ng mga magulang kung sila naging masunurin, susundin nila sapagat yan ang bagay na natutunan po nila. Number 3, the last. Marami pa sana po ito but magkakape na tayo. Number 3, maintain a good spirit in the family. Maintain a good spirit in the family. Alam niyo ba, sabi ko nga, napakasaya kung meron pong pamilya na maganda yung kanilang spirit. Pag sinabi natin spirit, it is not the Holy Spirit, but it is the attitude in the family. Good attitude in the family. Kaya nga mga kapatid, sabi ko nga po, naniniwala po ako, kung ako po ay nag-set ng magandang example sa aking pamilya, hindi na mahirapan yung aking mga anak. Amen? Kaya kung nag-set ako ng maganda, kaya nga nagsiset ako ng magandang example, see to it na yung tatay nila ay nagsiset ng magandang example. Kaya nga po may mga pagkakataon na pupuntahan ko sa kwarto nila yung aking mas sapagat ngayon, lumalaki na po sila, may sarili na silang room, pero pupuntahan ko sila sa room, kakausapin ko sila, at mag-pray kami. Kaya sabi ko, anak, kumusta kayo? Ba't di pa kayo natutulog? Meron pa kaming ginagawang assignment, tay. Sabi ko, tama na yan, gabi na. Nag-overtime, sabi ko, gabing-gabi na yan. Alin na kayo, mag-pray na tayo. And situate mga kapatid, na malilid ko yung aking mga anak at maintain namin yung magandang spirit. May mga pagkakataon na pag nahawaan sila ng hindi magandang espiritu, mga kapatid. Pero sabi ko, situate na sa aming pamilya, sa biyaya ng Panginoon. Minsan nga po, sa totoo lang, makikita na lang nila ako sa gabi. Minsan, maaga pa akong aalis, tapos gabi na lang ako dadating. Kaya sasabihin nila, saan si tatay? Eh, alam ng nanay nila, nasa yan, nag-ikot na yon, nag-visit na yon, nag-Bible study na yon. Di bali, dadating na yon mamaya. Kaya magandang spirit, magandang attitude. Kaya i-maintain natin mga kapatid.
Kaya nga alam nyo, pag nag-establish tayo ng magandang sistema sa ating pong pamilya, masaya tayo. Amen? Kaya sabi ko sa kanila, pag nagta-travel kami, pupunta kami sa mga missions, magsasalita ako, kahit hindi ako magsasalita, pupunta sa mga missions. Sabi ko, anak, imagine niyo, di ba? Salamat sa Panginoon na nakakarating ko sa iba't ibang mga lugar. Tignan mo, maganda, maganda. Nakakarating sa iba't ibang mga lugar. Bakit? Dahilan sa nasa ministry tayo. Pagbutihin natin yung ginagawa. Kaya pag sinabi ko sa kanila, kakanta kayo. Kaya lagi na kayo mag-practice. Kasi kung hindi ako ang kakanta, sabi ko sa kanila, hindi nyo magugustuhan. But anyways, mga kapatid, there's always ups and down sa ating pong mga pamilya. But mga kapatid, we need to be, you need to maintain a right spirit in the family. Be faithful in the ministry. Kaya sabi ko sa kanila, mga kapatid, pagbutihin nyo yung mga ministry niyo, huwag nyo yung kakamas-kamasin yung ministry nyo. Pahalagahan ninyo. It's because, sabi ko sa kanila, God reward faithfulness. God reward faithfulness. Building a godly home. Mga kapatid, there's always challenges. Kaya sinasabi ko po sa simbahan namin sa mga young people, tapos na po ako. Sinasabi ko sa kanila, kayo man ay bunga ng broken family. Just stay into this church. And when you establish your family, your own family, hindi kagaya ng nakamulatan mo. Hindi kagaya ng walang magulang. Kaya nga pagbutihin ninyo, honestly po, marami sa mga young men, young ladies, nakarating sa simbahan, problema sa pamilya, yung magulang naghiwalay, napakarami. Pero sabi ko sa kanila, just stay here, manatili ka sa kalooban ng Panginoon, maintain your right spirit, mahalin mo ang Panginoon, and when you establish a family one day, magkakaroon ka ng maayos sa biyaya ng Panginoon kung susundin mo lamang yung pamantayan ng salita ng Diyos. Pagbutihin ninyo, sabi ko sa kanila, at yan yung aking panalangin para sa inyo. Mga kapatid, naniniwala pa ako na yan ang desire ng bawat isa. There are times, kayo pong mga magulang, mga kapatid, na maaaring nahihirapan na po kayo, minsan napapagod na kayo sa pagpunta sa church, but keep on going, just keep on going. Sige lamang, hindi perfecto yung ating mga anak. Pero, sasabihin ko po sa inyo, as long as nandito po tayo sa church, sasabihin ko po sa inyo, meron po tayong katulong, meron po tayong gabay, and thank God for the presence of the men of God at mga kapatid na kasama natin dito sa pagbibuild ng maayos po na family. Ulitin ko po, maraming mga pamilya na maraming kabigatan, problema, pero sa biyaya at tulong ng Panginoon, makakapag-establish po tayo ng maayos na family sa tulong at awa. Kaya nga sabi ng Biblia, let's go back to our text, except the Lord build the house, they labor in vain, they that build it. Walang kabuluhan kung hindi din kasama ang Panginoon. Kaya mga kapatid, salamat sa simbahan po natin, nakatulong natin sa pagbibuild ng godly family. Keep on going. Sige lamang, maraming mga ups and downs. Sige lamang po. May mga ngayon, maaring hindi sila sumusunod ngayon. Sige pa rin. Huwag tayong mag-give up. Huwag tayong tumigil. Huwag tayong, let's maintain the right spirit. Sometimes, pwede na tayong magalit, pwede ka nang magsalita ng hindi maganda, but maintain your right spirit. Ipakita pa natin sila na ang Panginoon ay patuloy na magtatrabaho sa buhay po natin. Maraming salamat po. Loving Father, we thank you for your word for this evening. Help us, O God, to build a godly family. And thank you for your word na yan po, Panginoon, ang batayan po namin ng aming pamumuhay. Alam ko po na napakaraming mga pamilya na naririto, maybe their families in trouble, may mga ups and down, may mga challenges, and parenting, oh Lord, is very challenging. But please, continue to help us. May your words be a blessing to your people. Continue to speak into the hearts of the people ngayon pong gabi, Panginoon. Manguna po kayo. Dalayan ko po, ang mga tatay, bigyan niyo po ng katatagan
Ang mga mothers ay bigyan niyo po, Panginoon, ng paninindigan at patuloy na manangan kami sa tulong at biyaya po ninyo. Bless the hearts of your people. Your heads are bowed, your eyes are closed. God is speaking to your hearts through that message. Then let's come to the throne of God tonight. Kilang Diyos, lubos po kami nagpapasalamat sa ginawa niyo po sa aming kalagitnaan. We thank you, oh God, for using Pastor Lowy tonight. Thank you for that great message, oh God. We really need it. That's what your people need, oh God, tonight. Thank you for the open hearts of your people. Thank you for moving in the midst of us. Holy Spirit, we thank you for your presence. Thank you for giving us the understanding and allowing us to surrender into your words, oh God. Thank you for this great guidance, oh God, for the family. Bless each family that are present tonight, oh God. We praise you for what thou hast done in the midst of us. In Jesus' name we give thanks. Amen. All right, thank you. Back to your seats. Well, you can shout a loud amen for that great message. Amen. Amen. Boy, I'm telling you, that's great. Let's give Pastor Louis big hands for that. Yeah, it was great. Alam nyo, kanina habang every time na pinag-uusapan ng family, mga kapatid, listen. Everybody back to where you were and pay attention, mga kapatid. No? Kasi every time, alam nyo po, I don't know about you, pero maaaring sa iba ay ang nasa isip nyo lang ay siguro akong pinapatamaan ni Pastor, siguro yung mensahe na yun ay sinadya para sa akin. Pero alam niyo mga kapatid, sa totoo lang, every time na may nakikita ako ng mga kabataan, you know, na gusto na mag-asawa, yung mga ganun ba, or pumoporma-porma, sabi ko, talaga bang handa na kaya ito? And then pag nakakita ako ng mga family, you know, na nandito sa church, listen now, this is important, so important, brethren. Sa nagsasalita po ako sa inyo na seryoso.
Every time na nakita ko dito na family sa church, tapos nakikita ko, lalong-lalo na yung lalaki, na matabang sa salita ng Diyos. Sabi ko, minsan, naisip ko, sabi ko, bata, malayo pa takbuhin mo. Malayo pa takbuhin mo. Akala natin, tama, napakaganda nung sinabi ni Pastor Louie, kung pera ho ang paraan para magkaroon ng masayang pamilya, sana wala nang mga senador at congressmen na magsusulong ng divorce sa Senado at saka sa Kongreso. Wala na. Marami silang pera eh. Marami sana mga mayayaman na hindi na magdi-divorce. Wala na sana separation. Wala na sana mga young people ngayon na lumalaki na walang magulang. See? Wala na sana mga young men and young women, mga girls, boys and girls na lumalaki na walang gabay ng kanilang ama at ina. Kung pera lamang ho pag-uusapan. Pero napakaganda no sinabi ni Pastor Louie kanina, walang eskwelahan pagdating sa pagpapamilya. Kaya nararapat lamang talaga na manatili tayo sa simbahan para matutunan natin ang pagpapamilya. In fact, hindi po lahat ng simbahan, mga kapatid eh. I don't know ha. Nakikita ko maraming mga simbahan na takot. Pag pinag-usapan ng pamilya, takot na takot sila. Takot na takot silang magbitaw, mga kapatid. Kaya anong nangyayari ngayon? We have the Bible, but we are following the trend of the world as far as the family is concerned. You see, so sad, mga kapatid. Tignan niyo mabuti. You start studying your Bible from the book of Genesis. Just in the book of Genesis, before the creation of man, in verse number 26, before God said, let us make man in our own image, what comes first? Makikita niyo mga kapatid, that sabi ng Biblia, let the earth bring forth what? Plants, and then what? Beast. You see that? So magkahiwalay po yung hayop at magkahiwalay yung tao. So iba yung creation ng hayop sa creation ng tao. So you understand that? It's so important to understand that because God made a special presentation of His creation. You see, human creation. Ginawa niyang very special, mga kapatid. You see, kaya sabi niya, in the image of God. You see, hindi niya sinabi nung let us create beasts in the image of God. No. No. In fact, sabi ng maliwanag, sabi ng Biblia, let the earth bring forth. You see? So, ganun no. Sana makita po natin na napaka-special ang creation natin. Ngayon, nung sinabi ng Panginoon to multiply, nakita niyo po ba na bago mag-multiply yan, mga kapatid, ay si Adam, mga kapatid, ay sinabihan ng Panginoon, alright, pangalanan mo mula sa mga hayop niyan, ang gusto mong pangalanan. Alright? Nung naisip niya, dapat kinakailangan mag-multiply. You see? Pero alam niyo mga kapatid, walang nagustuhan doon. Walang nagustuhan doon si Adan sa mga hayop. Pero alam niyo po ngayon ang mga tao, makita niyo po yung perversion, mga kapatid. You see? Kinakailangan mag-alaga muna sila ng hayop para daw sila matutong mag-alaga ng bata. That is perversion. Iba ang pag-aalaga, mga kapatid, ng baboy, ng aso, ng baka, ng ibon sa pag-aalaga ng bata. At alam ko, mga kapatid, yung ibon, yung aso, pwede mo ipakain sa anak mo, pero yung anak mo, hindi mo pwedeng ipakain sa aso at saka ibon. You tried dog meat, right? Yeah. Kumain ho to. Nag-request siya sa Baguio. Kumain siya ng karning aso. Gusto niya. You see? So naunawaan niyo, mga kapatid. Kaya kung may mga alaga kayo, very special yan. Special meat po yan. Now, listen, eto ang sinasabi ko. Alam niyo, mga kapatid, napakahalaga to. Nakikita ko rito, mga kapatid, yung mga magulang, napaka-easy sila. Mga magulang nandito. Hindi ko kinakausap yung iba. I mean, yung wala rito. Kayo kinakausap ko, mga nandito. Wag na wag niyong pababayaan ang anak ninyo na magsosolo sa church sapagkat you think you are already made.
You're already there. No. Kinakailangan dito pa lamang makita ng mga anak ninyo, mismo lalo na kayo mga tatay. Ipakita nyo sa anak ninyo, anak, ang church na ito ay hindi basta-basta. Kaya tayo mga magulang, mga kapatid, ilagay natin ang investment natin sa simbahan natin kasi nandito ang buhay natin. This is not just a part of our life. This is our life. You understand that? Hindi yung pag na-offend tayo, hindi tayo a-attend. Pag na-offend tayo, hindi tayo bibigyan ng tithes and offering. That's stupidity. Tapos nandito yung presensya natin, nandito yung pamilya natin. You see, now, alam niyo ba mga kapatid, para-parehas tayo nagbibigay ng tithes and offering dito. Do you understand? Na ang dami niyong nakaka-offend sa akin. Pero kapatid, there was not. At hindi kailanman, there will never be a time in my life that I will not give my tithes and offering because I'm offended of you. See? Minsan, hindi po tayo careful dyan. Akala nyo sa akin yung binibigay. Nagbibigay din ako. Ang pananagutan ko sa Diyos, hindi sa inyo. At ang pananagutan nyo rin ay hindi sa akin, kundi sa Diyos. Hindi magtatampo-tampo kayo, hindi. Wala akong pakialam kung hindi kayo magbibigay. Pero tandaan nyo, may pananagutan kayo sa Diyos. Kasi ang Diyos, hindi na-offend sa inyo at kahit offended sa inyo ang Diyos, inaalagaan pa rin kayo ng Diyos. You understand that? You understand? Buhay pa kayo eh. May nakakain pa kayo. Kasi pastor, may pera ako. At least may panlasa ka. Kung tanggalan ka ng Panginoon ng panlasa. So you understand mga kapatid? Lahat na halos ng mga supplements na sa akin. Kanina lang, binigyan naman ako ng classmate ko. Si Doc Sheila, binibigyan ako ng protocol. You see, lahat na sa akin ng supplement. Kung aasahan ko lang ang kalusugan ko sa supplement, nandoon lahat. Nag-i-exercise ako. I think I also my muscle, everything. Pero kapatid, you understand? Sa isang iglap lang, boom! Sinasabi ng Panginoon, okay, kaya mong buhat ng bakal? Kaya mong bumuhat ng 200 ilan? 220 pounds? You see? Kaya mong buhat ng gano'n? Pero yan ba pinagmamalaki mo na batayan ng kalusugan mo? Sasabihin ko sa iyo, dyan din kita titirahin. See? Nasaan ngayon? Sige, bubuhat ka ngayon. Masakit ang tiyan mo. Punit ang tiyan mo. Sige, bumuhat ka. Wala. Kapatid, wala tayong pwede pagmamalaki sa Panginoon. I don't care kung anong pinag-aralan meron tayo, gaano man na naabot natin, pa-offend kayo sa Diyos, hindi kayo atin ng service, magnineglect kayo sa ministry ninyo, hindi kayo mag-offering ng ganon. Kapatid, malaking pananagutan nyo sa Panginoon. Malaking pananagutan. Huwag nyo kong isipin dyan. Ilagay niyo ako sa tabi dyan. Kung na-offend kayo sa akin, mas offended ako sa iyo, pero kailanman hindi ako umaalis sa ministry ko, kailanman hindi ako nagliglect sa akin tithes and offering. Yeah. So, kapatid, malalaman mo yan kung lumalago ka sa ministry. Because what you are doing here is not just for you, but for your family. You see, I think malalaki na yung pamilya ko, mga kapatid, malalaki na yan. Pero, ang ginagawa ko na lamang dito, sabi ko nga, nag-uusap kami dyan, ni Pastor Lowell, ni Pastor RJ, hindi na to para sa atin. We love God, we love our country. You see, and I love these young people. So, yung mga nakikita natin, yung mga bata na ito, lalaki ito, see, buhayin natin ito na nasa loob ng bahay-sambahan. See? Kapatid, I'm telling you, we're serious here. We're not playing games here. Kaya kung kayo man nasa isip nyo, may mga ganun eh. Aalis ako, hindi ako magbibigay. Well, sa iyo yan. Sa iyo yan. It's not about me. It's about you and God. And God knows your attitude. Malalaman nyo, kapatid, na hindi kayo worshiper ng tao kapag wala kayo sa tamang spirit. Pag alam nyong offended kayo,
malalaman nyo kung nananatili ka pa rin kayo sa salita ng Diyos. I don't care, maaaring hindi maayos ang aking spirit ngayon, but I will stay to what the Bible says. I'm offended, pero mananatili ako sinasabi ng Bible. I'll stick to it. Do right when nobody is doing right. When no one is doing right. See? Kaya, yung pananakot, maraming mga pastors kasi, yung iba sa inyo, galing kayo sa ibang simbahan na kaya niyong takutin ng mga pastors niyo eh. Not this church. I know what I'm doing here. I know what I'm doing here. Seryoso ako sa pagbibuild ng pamilya ninyo. Seryoso ako sa pagbibuild ng family ninyo, ng mga kabataan dito. I love your kids. I love your children. See, hindi tayo nagbibiro rito. Alam ko kung anong lumalabas, kung paano mag-raise ng pera, mga kapatid. Alam ko kung gaano kahirap yan. Alam ko rin kung paano lalabas yan. Kaya ngayon, pinasusulat ko lahat sa ating secretary. Isulat mo ang out, ganito, halos isa-isahin ko na yan, mga kapatid. Para lamang maganda yung disbursement na nakikita ko. You see? So everything here is organized. Kaya, wag niyong papahintulutan ang sarili nyo na pigilin kayo ng dyablo sapagkat hindi kayo napapansin. Pigilin kayo ng dyablo sa ginagawa niyong mabuti. See? At kung meron man ditong unang-unang mau-offend, I'm telling you, ako yun. Maraming namumrovoke, mga kapatid, ng mga immatured na parang hindi nakakapakinig ng salita ng Diyos. Sa halip na isipin nila maging blessing sa panahon na ganito, hindi ako nagsusolo rito, mga kapatid, na nagtatrabaho. You should be working with me, not for me, with me. You're not working for me. You should be working with me, and let's glorify God. Pasayahin natin ang Diyos. Huwag natin pasayahin si pastor. Pasayahin natin ang Diyos. See, wag niyo ko lagi alain. Gawin natin kung anong tinuturo ko rito, sabay-sabay natin gawin. See? Kaya tinitingnan ko yung mga bagong mag-asawa, mga kabataan dito, sabi ko, saan kayo pupunta dito? Alam nyo, pag nagkaroon ng pera, aalis na, akala nila tatagal sa kanilang pera. Yamang sinasabi ko po sa inyo, dalawa lang ang pwedeng mangyari. Maunang perang mawala sa iyo or mauna kang mawala sa pera. Dalawa lang, parehas yan, mga kapatid. Pero kung tayo nasa Panginoon, wala tayong worry tungkol sa bagay na yan. Amen? So nawa po'y nauunawaan natin. Please, don't worship me. Mari sabihin nyo, kailan mo, pastor, hindi ko gagawin yan. Listen, pagka hindi mo nagustuhan ang preaching, tas hindi ka nagbigay, ang ibig sabihin niyan, ako wino-worship mo. You see, gusto mo i-please kita because nagbibigay ka. You see, you understand that? Gusto mo i-please kita sapagkat nag-i-involve ka sa ministry. You see, so that is worshipers of men. Walang ganyan dito, mga kapatid. Walang ganyan. Kailanman hindi ko dinesire na ako'y sambahin. Napansin niyo po ba? Wala akong tinuturo ditong loyalty to pastor. But faithfulness to God. Because God is faithful to us. Yan ang tinuturo ko rito. So I hope you understand that. So, kapatid, gusto kong maliwanag ng mabuti ang pagiging anak ng Diyos natin dito sa loob. You understand that? So, if it is not for you, withhold it not. If it's for God, withhold it not. That's what the Bible says. Okay? I hope I'm clear. Alright, sabi ko, napakaganda pagka pinag-uusapan ng family, every time actually, mga kapatid, na pinag-uusapan ng family, nababagbag talaga ang kalooban ko dyan. Napakaraming nangangailangan po niyan. Hindi nga lang nila alam kung saan nila hanapin. Kaya ngayong nasa atin at alam natin, then iparating po natin sa iba. Alright? Am I clear? Alright. Tawagan po natin yung